Nung bata po ba kayo, naglalaro po ba kayo? Ano po nilalaro nyo nung bata po kayo? Sige nga po, piko, ano pa po? Chinese garter, ano pa daw po? Tumbang preso, ano pa po? Ano daw po? Jack and Poy? Hindi ko na naiintindihan. Sumpak? Ano po ba? Mali yata yun ah. Ano pa po? Agaw base, nakapaglaro po ba kayo nun? Ito po kaya, nalaro nyo po ba ito nung bata kayo? Yes. Pag nalaro nyo po yan, may edad na tayo. Amen. Kasi po yung mga bata ngayon, hindi na naglalaro po niyan eh. Tama po ba? Madalas sa bahay na lang. At kung tatanungin ko po kayo, ano kayong madalas dyan? Nagtatago o naghahanap? Umuwi. Umuwi. Ano po yung madalas na, role nyo dyan, kapatid? Talaga po, nagtatago. Ano po ang mas gusto nyo? Nagtatago o naghahanap? Mas gusto niyo yung naghahanap? Alam niyo po yung experience ko, ito pinakapangit kong experience. Taya po ako, balagoong. Alam niyo po yung balagoong? Taya ka lagi. Ngayon ang masaklap dyan, umuwi na lahat. Hahanapin mo tuloy sila sa bahay na nila. Ayoko po naghahanap. Anong gusto natin? Nagtatago. Hindi po dahil may utang ha. Gusto natin yung tayo po yung nagtatago, ayaw natin maghanap. At alam niyo po, kidding aside, kayo po ba naghanap na po ba kayo nito? Naghanap na po ba kayo ng trabaho? Tapos hindi nyo mahanap yung tamang trabaho or kung hinanap mo yung trabaho, fail naman. Bagsak ka sa application, bagsak ka sa interview, ano pong nafe-feel natin? Hindi okay, hindi masaya, nakakalungkot, despair, tama po, chaotic ang feeling. Alam niyo po, no, dahil pag hindi mo nahanap yan, okay lang yung sa tagu-taguan eh, tama po ba? Kasi pambata lang. Eh kapag may responsibilidad ka na, at may kailangan ka nang hanapin, di po ba nakakalungkot? At alam niyo po ba, ang tao, may mga hinahanap siya sa buhay. Kayo po ba hinanap niyo to sa buhay niyo? Hinanap nyo din po ba yan? Gusto nyo ng power? Gusto nyo ng kasikatan, ng fame? At ano yung isa? Yun. Money. At ito daw po tatlong ito, pinag-uusapan lagi yan, may book pa po yan. At naalala ko nung college ako, pinag-aralan pa po namin yan. Kasi ito daw pong tatlong ito, maglilid saan? To a successful life. Ito daw po yan. Pero ito po tanong ko sa inyo, sa tatlo pong yan, ano ang pinakagusto nyo? Ang daling sagutin. Kahapon, yun din ang sinagot. Ano daw po? Money, salamat po sa honesty. Nagiging honest. Totoo naman po, di ba? Maiisip mo yan eh, mas gugustuhin mo yung money. Bakit? Pag may pera ka, meron kang? Alam na alam. Pag may money ka, meron ka ding? Kasi hahanapin ka ng amiga mo. Amiga, saan tayo ngayon? So iniisip nyo, pero ito pong tatlo daw po ay magkakadikit. Tama? Hinahanap. Paano po, when we don't find it, paano po pag hindi natin sila nakita? Ano mafe-feel mo pag di natin nakita? We felt or frustrated. Napo-frustrate ka kasi sa buhay natin, madami tayong responsibilities. Tama po ba? Madami tayong responsibilidad. May kailangan tayong hanapin para matustusan to. At kapag hindi nangyari, tayo po ay napo-frustrate. Tama po ba? Napo-frustrate tayo. At hindi lang yan, napo-frustrate. Ano daw po yung sunod? Nagiging desperate. Nagiging desperate ka na. Gagawin mo na lahat. Di ba po may kasabihan tayo, kumapit sa... Kasi bakit po kumakapit sa patalim? Dahil sa desperation. Dahil desperate ka nang gawin yun. At totoo po ba itong kasabihan na to? You only live once. Meron po ba ditong siyamang buhay? Pusa. Kahit pusa po, walang siyam na buhay. Sa totoo po, tayo po, isang beses lang ba tayo mabubuhay? Kung isa lang beses mabubuhay, may palaisipan lang po ako sa inyo. Huwag naman po sanang mangyari. Paano po kung meron kayong malubhang sakit?
Kayo po ba ay hahanapin nyo yung cure or you'll just let it happen? Anong hahanapin nyo po? Cure? O hahayaan mo na lang na kung ano ang mangyari sa'yo? Alam niyo po kahapon, nagulat nga ako. Ang madalas na iniisip ko, kapag may malubakang sakit, ang gahanapin mo ay ano po? Cure. Pero kahapon, may narinig ako, ang sabi niya, okay lang. Mangyari na ang mangyari. Tama? Ngayon, naghahanap po tayo ng cure kasi alam natin po na gusto nating gumaling. Tama po ba? Sa buhay natin, sinong gusto maging successful? Lahat tayo gusto maging successful sa buhay po natin. Kung pinag-uusapan natin yung paghahanap, ito po ang tanong ko sa inyong umaga na to, hinanap mo na ba si Lord? Biglang ano na po, no? Amen. Hinanap mo na ba si Lord? O iniisip mo, kasama ko naman lagi si Lord? Alam niyo po ito pag-uusapan natin today, seek God afresh, in a different way. Iba naman, kasi baka mamaya same lang yung pattern na ginagawa natin eh. Yun at yun eh, tas hindi natin nasisik si Lord. Hindi natin siya nakikita. At kailan po ba natin hinahanap si Lord? When do we seek God? Kailan po ba? Ito po ang sagot, when we want something from Him. Totoo hindi? Totoo, lakas. Pahanapin natin si Lord kasi may desire tayo. Hinahanap natin si Lord kasi may hinihingi tayong blessings. Hinahanap natin si Lord kasi gusto natin yung gusto natin. Trinay nyo na po bang hanapin si Lord dahil kung ano ang gusto ni Lord? Trinay mo na bang hanapin si Lord na Lord, gusto lang kitang hanapin kasi gusto lang kitang ma-feel yung presence mo? O lagi na lang, hahanapin kita Lord kasi may kailangan ako. May kailangan ako. Si Lord po ba ay genie? Hindi. Hindi. Pero baka ganun po daw ang nangyayari. At may isa pa. When do we seek God? When we don't know the... At kailan tayo nagtatanong ng answer kay Lord? Tuwing kailan? Kapag sa dulo na ng plano mo. Kapag hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa plano mo. Doon lang tayo nagtatanong kay Lord. Na-try nyo na po bang magtanong kay Lord bago kayo gumawa ng plano? Tinanong nyo na ba, Lord, ano ba ang plano mo sa buhay ko at gagawin ko? Or Lord, hindi ko alam bakit nangyayari to. Ano ang sagot? Magkaiba po, tama po ba? Ito daw po yung dalawang bagay na ginagawa natin pag hinahanap natin si Lord. Ito daw po. At alam nyo po, do we need to seek God? Kailangan ba natin i-seek si Lord, mga kapatid? Kailangan po ba? Yes, tingnan nyo po bakit. In Psalms 14:2, the Lord looks down from, ang Diyos natin ay nasa taas. At tinitingnan niya tayo dito. On the entire human race, He looks to see if anyone is truly wise. Tinitingnan ng Diyos kung meron ba ditong wise. Na ano yung context yan? If anyone seeks God. Bakit? Ano po bang context nito? Ito po nung panahon po na to, yung mga tao masama. At ang gusto lang ng tao, yung gusto lang niya. Gusto lang niya. Laging yung desire niya sa puso niya. Laging kung ano lang, hindi nagtatanong sa Lord. Hindi hinahanap si Lord. Hindi nag-i-inquire sa Diyos. Nagkakaroon na ng problema. At alam niyo po, ito ang pinakamaganda. Wise ka pala, kapatid, kapag sinisik mo si Lord. Naiintindihan mo na mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Wise ka pala kapag ganun. At ano po ba ang seek? Alam niyo po ba sa Bible, seek was mentioned in the Bible 389 times. Ang dami po, no? 389 times. Kung iniisip ko po, hindi po to theological, dito biblical. Ilan ang araw sa isang taon, mga kapatid? Ito ang pagkakaintindi ko lang dyan. Gusto ni Lord sa buhay mo, sa 389 na yan, every single day sinisik mo si Lord. Hinahanap mo siya. Naiintindihan mo sa buhay mo, pagkagising mo, ang kailangan mo agad ay ano? Cellphone?
Hindi. Anong una mong hahawakan? Kahapon nga lang po, may kausap ako eh. Sabi niya, ano nga po ako eh, aminado ako eh. Pagkagising ko kagad eh, FB ko kagad ang tinitignan ko eh. Yun ang ginagawa ng tao, tama po ba? Totoo lang. Pero dito, pinapakita dito na dapat ang uunahin mo ay sino daw po? Ang Diyos. At ano ba ang seek? Alam niyo po, yung seek sa Hebrew ay darash. At ano po ang darash? Inquire or search carefully for something. Pag nilagay daw yan sa Bible, sa Hebrew, tinitingnan po daw natin, hinahanap mo si Lord ng ano daw po? Careful. Kailangan maingat ka pag tinahanap mo si Lord, hindi ka dapat padalos-dalos. Kailangan inaalam mo kung ano ang gusto ng Diyos. Na ano po yung una? Inquire. Yun yung word doon, nag-i-inquire. At ano daw po yung sumunod? Bakash. Means to request something. Ano ang madalas ginagamit ng tao dyan sa dalawang yan? Bakash. Laging ang gusto natin, yung hinihingi, hindi nag-i-inquire. Sad to say. Tama po ba? Sad to say. Yun ang ginagawa ng tao. Lord, penge, 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 penge. Pero tingnan niyo po sinabi nga doon inquire. Ano pa sa Greek yan? Seek in Greek. Ano sabi yan? It means to exert effort to find out. Nag-e-exert ka ng effort para makilala mo si Lord. Nag-e-exert ka ng effort para magkaroon ka ng personal relationship with Him. Gagawin mo daw yun, kapatid. Mag-e-exert. Hindi yan yung parang naghihintay ka lang. Lord, hihintayin ko yung magparamdam ka. Ano si Lord, mumu? Hintayin ko magparamdam ka, Lord. Yun lang yung gusto ko. Hindi, kapatid. Hahanapin mo si Lord. Tama po ba? Bakit ka pumupunta ngayon dito sa church na to, kapatid? Hindi ba sayang? Mamamasahe ka pa, gigising ka ng umaga, pwede ka naman matulog, pwede ka naman magpahinga. Bakit ka nandito sa church ngayon? Kasi gusto mong isik si Lord. Kasi gusto mong maramdaman ang presensya ni Lord dito sa lugar na to. Tama? Nananahan ang presensya ng Panginoon sa bahay-sambahan niya. At kaya mo ginagawa yon, kapatid. At tuloy ko lang po, when we really seek something or someone, we put a lot of time and effort into it. Nagbibigay tayo ng effort ng time natin kapag nagsisik. Ang madalas lang nangyayari sa tao, gusto ng tao accurate. Paano pong accurate? Nautusan na po ba kayo ng ganito? Anak, kunin mo nga yung baso sa table. Accurate, tama po ba? Accurate. Nautusan na ba kayo ito? Kumuha ka nga ng baso. Saan po? Saan po ko kukuha ng baso? Hindi accurate, tama? Mas gusto natin yung accurate na utos. Kasi gusto natin pag inutusan tayo, nag-seek tayo, tama agad. Sa mundo po ba na ito, pag nag-seek ba tayo, nahanap nyo po ba kaagad? Hindi. Kaya kailangan mo magbigay ng time, ng effort. Kailangan mo. At kung nagbibigay ka ng time at effort sa mundong ito, lalo na sa Diyos, kailangan mong ibigay. At tuloy ko lang po without God's direction, we are seeking aimlessly. Hindi accurate. Aimlessly. Walang direksyon ni Lord, bahala na yan. Walang mangyayari, kapatid. Maniwala ka sa akin. Walang mangyayari. Hindi ka nang hihingi ng direksyon sa Lord Nagsisik ka lang ng kung ano-ano Kaya gusto natin mahanap kung ano ang tamang pagsisik. Amen po ba? Yun ang gusto natin today. Tingnan niyo po sa Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while He may be. Seek the Lord while He may be found. Hanggang kaya mo siyang makita. Tama po ba sa Tagalog yon? Hanggang kaya mo siyang makita. Isik mo na si Lord. Isik mo na siya. Call upon Him while He is. Bakit seek? Ano yung seek una? Bakit seek? Hinahanap mo. Tama, kapatid? Papa-imagine ko, nahanap mo. Ngayon, hindi mo makita. Anong gagawin mo? Lord, nasan po kayo? Gaano ka-desperate yon, kapatid? Para kang nawalan ng anak.
hinahanap mo yung anak mo, pupunta ka sa labas. Anak, nasaan ka na? Yun ang gusto ni Lord, hinahanap mo si Lord. Lord, saan ang presensya mo? Gusto kitang ma-meet. Gusto kitang makita, Panginoon. Call upon Him while He is near. Ngayon, sino pong gustong matuto sa araw na ito? Amen. How to seek God afresh. Alam niyo po, napakadali lang itong preaching na to. Napakadali at napakadaling intindihin. Ito po una yan, seek Him first. Unahin mo sa buhay mo na hanapin ang Diyos. Seek Him first. Bakit po? Ano sabi doon? Seek the Lord while He may be. Unang-una agad, isik mo si Lord. Isik mo. Unahin mong hanapin ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, meron daw po tayong jar of needs. Jar of needs sa buhay po natin. Kailangan nyo po ba yan? Yung physical jar, spiritual jar, financial jar, mental jar. Ano yung pinakakailangan nyo dyan, kapatid? Yung maging honest po kayo. Anong gusto nyo dyan? Yun. Ano ang pinakahahanapin mo dyan na gusto mo puno ka doon? Talaga? Spiritual? Maging honest po kayo, sa apat na yan, ano ang pinakagusto nyo? Tatanungin ko ba yung kanina ulit? Power, fame, and money. Madalas ang pipili ng tao ay ano po? Financial. Tama? Kasi ang tingin natin, kapag may financial jar tayo, yung tatlong yan, mapupuno din naman. Tama? Kasi kapag may pera ka, yung mental health mo magiging okay. Pag may pera ka, yung physical mo magiging okay kasi makakapag-gym ka, makakapag-exercise ka sa buhay mo. Magiging okay. Sa spiritual kaya, tatama kaya yon? Na kapag may pera ka, magiging spiritual ka na din? O baka katulad ka nung rich young man na nung may pera ka na, hindi mo na gusto yung Diyos. Ayaw mo na. Baka ayoko na din. Ano po, ito pong apat na ito, ito ang pagkakaintindi ko, ito pong apat na to ay mahalaga. Amen po ba? Kailangan punuin yan lahat. Hindi pwedeng may isa dyan wala. Yun ang pinapaintindi ko po sa inyo. Paano natin pupunuin yan? Paano pupunuin? Bibigyan ko po example. In Matthew 6:31-33, do not worry then. Ano daw po sabi? Una? Do not. Sino po dito nag-worry sa problema niya ngayon? May nag-worry po ba sa problema niya? May tumataas ng kamay. Okay lang po yan, maging honest. Okay po yan. Nag-worry po tayo. Madalas ang tao nag-worry. Pero alam niyo po, sana po na hindi tayo nag-worry kasi alam nating may Diyos tayo. Na alam niyo po, ang kalaban ng faith ay worrying. Yun ang kalaban ng faith. Kasi bakit? Nawawala yung faith mo, kaka-worry mo, kapatid. Kaka-worry mo, nawawala yung faith mo. Saan ko ba to? Paano ko ba babayaran yung tuition ng anak ko? Paano ko ba babayaran tong bills na to? Naku, may utang na naman ako kay Aling Marites. Di ba? Tama po ba? Nag-worry. Typical na nag-worry. Pero itong sinasabi dito na nag-worry ang tao, kinakain na siya. Kinakain na siya nito. At alam niyo po saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing? Yung sinabi lahat ng ito po ay pangangailangan ng isang tao. Nag-worry daw tayo sa kakainin natin, sa dadamitin natin, sa lahat ng bagay. Pero tingnan niyo po, for the Gentiles eagerly seek all these things. Yung mga hintil daw, sinisik to. Kasi hindi nila kilala si Christ eh. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Ang sinisik nila yung nasa mundo. Sinisik niya yung nasa mundo. Pero tingnan niyo po, for your heavenly Father knows that you need all this. Meron kang amang nasa langit at alam niyang kailangan mo tong lahat ng ito. Huwag ka mag-worry sa problema mo ngayon, kapatid.
kaya ni Lord mag-provide. Pero tinan nyo po saglit lang po, tinan nyo mo sinasabi ni Lord na huwag ka mag-worry. Tama po ba? Pero may condition. But seek first His kingdom and all these things shall be added unto you. Pupunuin ni Lord lahat ng yan. Kung isisik mo siya. Hindi yung career mo, hindi kung paano ka lang yayaman, pero kung paano mo isik si Lord at i-align mo kay Lord yung plano mo, mas maganda yon. Si Lord ang pupuno niyan. Amen po ba? Minsan namang problema tayo lagi, Lord, bakit ganito? Ba't ganyan? Kapatid, pinapakain ka ni Lord 3 times a day. Kapatid, nakakatulog ka. Minsan di natin naiisip yun Hindi natin naiisip na yung needs mo, kapatid, binibigay ni Lord. Lagi pinoprovide ni Lord. Kaya totoo po itong salita niya At nung iniisip ko, but seek first His kingdom. Pag kingdom, alam niyo po, iniisip ko, wala pa naman yung kingdom ni Lord dito sa mundong ito Kasi pinapaintindi dito na out of this world. Isipin mo kung ano ang magagawa mo para kay Lord at hindi magagawa mo para sa mundong ito. Yun ang hanapin natin, kapatid. Kaya baka lalong nagkukulang. Kasi hinahanap mo doon, hindi mo hinahanap doon sa Creator. Kaya nagkukulang Hindi mo na hinahanap doon sa tamang paghahanapan. Baka kaya nagkukulang. Alam niyo po, people get restless for seeking the wrong things in life. Bakit wrong things? Sasabihin ko po sa inyo, madaming mayaman na akala nila kapag na-achieve na nila yung goals nila, na meron na silang pera, bilyonaryo na sila, akala nila okay na. Akala nila mapupuno na yung jar na yon. Pero laging may kulang. Kasi ano ang magiging pupuno ng lahat? Sino ang pupuno ng lahat? Si Lord. Kaya magiging restless ka hanggat hindi mo hinahanap si Lord. Kasi may joy kay Lord kahit may problema ka. May joy kay Lord, kapatid. Di ba? May joy. Sabi nga sa Bible, taste and see that the Lord is good. Taste and see. Subukan mo ang Diyos, kapatid. Maniwala ka, ipapakita ni Lord ang glory niya sa iyo. People get restless for seeking the wrong things in life. Kaya, ano kailangan natin gawin? Seeking God is our topmost priority in life. Seek Him first. Yan ang topmost priority sa buhay mo. Kaya hindi sayang, kapatid, na nagising ka ngayong umaga na to, na nandito ka sa presensya ng Panginoon. Hindi sayang. Huwag mong iisipin na inobliga ka lang, hindi aksidente na nandito ka. Masaya ang Diyos na nandito ka sa simbahan niya. Kasi pina-priority mo siya, pina-prioritize mo siya. Di ba? Yun Tuloy po natin. How to seek God afresh. Ano po yung una? Seek Him. Isa na lang po. Seek God's presence. Isik natin yung presensya ni Lord. Tanong ko lang po sa inyo, kayo po ba pag pupunta kayo sa church, sinisik niyo po ba yung presence ni Lord? Alam niyo po, every time na pupunta ako sa church, gusto ko ng extraordinary experience. Na Lord, gusto ko ma-experience ka kasi naniniwala ako sa modern age na to, gumagalaw ka. Naniniwala ako na yung presence mo nananahan dito sa mundong ito. Nandito ka. At madalas hindi na po ito hinahanap ng tao Madalas iba na ang hinahanap. Kaya mahalagang sinisik natin yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, sabi doon, call upon Him while He is near. Wala si Lord? Napaisip po ba kayo ng ganun? Tawagin mo si Lord, nawawala ba si Lord? Umaalis ba si Lord sa presensya natin? Umaalis ba ang Diyos? Bakit kanina pa? Seek the Lord while you can. Call upon Him while He is. Habang malapit pa si Lord, hanapin mo na siya.
Alam niyo po, tinignan ko yung presence, tinignan ko yung meaning niyan. The most common Hebrew term for presence is, ano daw po? Panim. Which also translated, ano daw po? Face. Kapag hinahanap mo daw yung presence ni Lord, gusto mo siya ma-meet face to face. Posible po ba yon? Hindi. Hindi mo kayang makita ang glory ni Lord. Kapag nakita mo yung glory ni Lord, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo kaya. Tama po ba? Pero anong meaning nun? Ano sabi? Implying a close and personal encounter with na gusto ni Lord close kayo. Gusto ni Lord may personal relationship ka sa Kanya. Personal Kung gaano kayo close mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, dapat mas close kayo ni Lord. Amen po ba? Kung close kayo ng pamilya mo, mas close kayo ni Lord. Kailangan mas close kayo ni Lord. Sobrang lapit nyo ni Lord. Yun ang mas maganda. At tingnan nyo po, itong tanong ko, is His presence always in His children? Lagi ba ang presensya ni Lord nasa atin? Napapaisip po tuloy kayo. Oh, kaya? Oh, yes, kaya? Hindi kaya? Ang sabi, God is omnipresent. Agree or disagree? Si Lord, kung nandito ako at ikaw ay nasa Makati, nandoon pa din ba si Lord? Parehas. Omnipresent Kahit saan, yung presensya niya nandoon. Kahit magkakahiwalay tayo, ang presensya ni Lord nandoon. Tama po ba? Amen. Check. Ano sunod? He is always present with His... Sino ba anak niya? Ikaw, anak ka ng Lord. Baka ibang anak ka, ewan ko na lang. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? So, nandun ang presence ni Lord. Tama. Is there a chance in which God's presence is not with us always? Ito magandang tanong. May chance ba na yung presensya ni Lord? Sinasabi natin kanina, present naman si Lord. Nandito naman si Lord saan? Sa mga anak niya. May chance ba? Ano sabi kanina? Seek the Lord while He may be. Sabihin, nawawala si Lord? Tama po ba? Baka mamaya, hindi, ibang ano po yan, ibang meaning yan. Hindi, kapatid, eksakto yan. Ano sunod? Call upon Him while He is. Sabihin, nandito ka, nandito na si Lord. Pwede pala, pwede hindi. Baka masyado tayo nag-e-expect na akala natin okay lang ang lahat dahil kasama mo lang si Lord. Bakit po? Tingnan po. Si Lord ba kailangan yung attention natin? Does God need our attention? Yes or no? Kailangan ni Lord yung attention natin? Ano po sa tingin nyo? Kailangan ba ni Lord yung attention natin? Nagpapapansin ba si Lord sa atin? Kailangan po ba? Hindi. Kapatid, no. Hindi tayo kailangan ng Lord. Okay? Hindi tayo kailangan ni Lord. But God knows that we need Him in our... Alam lang ni Lord na kailangan natin siya, kapatid. Alam lang ni Lord na kapag nalayo tayo sa Kanya, mapapahamak tayo. Kaya gusto niyang isik natin siya. Tama, mali? Alam niyo po, why does God hide His presence from His children? Ito po yung sagot. Because of sin. Tanong ko sa inyo, kapatid, hanggang ngayon ba nagkakasala pa din tayo? Yes. May mga kasalanan tayo na hindi natin sinasadya at umihingi tayo ng kapatawaran. Amen po ba? Pero meron din tayong kasalanan na tinatago. The hidden sin. Baka ngayon sa oras na to, kapatid, gusto mong isik si Lord pero may dala-dala ka. Nandiyan pa din yung kasalanan na yan. Buhat-buhat mo din yan. Papasok ka dito, lalabas ka, dala mo pa din yan. Alam mo ng mali, ginagawa mo pa din. Natutuwa ba si Lord? Hindi. Lumalayo ang presensya ni Lord sa iyo. Bakit? Gusto mo siyang hanapin pero kasalanan ang dinadala mo.
Hindi papuri, hindi pagsamba. Ayaw ng Diyos yun. Hindi gusto ng Diyos na nakikita niya ang anak niya nagkakasala. Na pinipili yung kasalanan na yon. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ba? May mga kasalanan tayo na hindi natin sinadya eh. Yung parang hindi ko alam paano ko nagawa yun eh. Pero yung alam mong ginagawa mo at tinutuloy mo, may mali na kapatid. May mali. Bakit po? In Isaiah 55:6-7, kanina sinabi, seek Him, diba? Call upon Him. Ito yung tumuloy. Ito yung sumunod. Ano sabi? Let the wicked forsake his way. Ayaw ng Lord na yung kasalanan mo, nandiyan pa din. Hinahanap mo ko, pero nagkakasala ka? Hindi yan ang gusto ko. And the unrighteous man, his thoughts, yung thoughts mo, baluktot na eh. Baluktot na yung pag-iisip mo. Gusto mo ko sambahin, pero yung kasalanan mo, binubuhat mo pa din. And let him return to the Lord. Bumalik ka. Hanapin mo ang Diyos ulit. Nandiyan naman siya eh. And He will have compassion on him. Sobrang bait ng Diyos natin. Amen po ba? Compassion, no? And to our God, for He will abundantly, wow, the word abundantly, patatawarin ka ni Lord abundantly. Ang bait ng Diyos mo, kapatid. Nagkasala ka na, pinatawad ka pa. Anong kailangan mong gawin? Return to the Lord. Malinaw po ba? Tuloy po natin. God's call to revival throughout the Bible. Revival throughout the Bible. May revival lagi. Bakit? Makasalanan ng mga tao. Is to return to Him, ano daw po? Personally. Yun pala gusto niya. Tingnan niyo sa Bible, ang dami. Sa Nehemiah 1:9, return to me and obey my... Babalik ka, nagkasala ka. Ito po, lahat po ng storya na to, lahat sila makasalanan. At sabi doon, return to me and obey my commands. Gusto mo kong isik? Sundin mo. Sundin mo yung salita ko. Return to me for I have redeemed. Niligtas ka na ni Lord, kapatid. Uulit ka pa? Gusto mo pang ipako ulit sa krus? Ang Diyos? Uulitin mo na naman? Niligtas ka na. Ano sabi? Return to me, for I have redeemed you. Return to me, put out your idols, and no longer go astray. Hindi na mundo ang buhay mo kung hindi na sa Diyos na. Yun na yung buhay mo, kapatid. Huwag nang mag-wander doon sa mundong ito. Hindi na yan. Ano sumunod? Return to me with all your... Ito lang ang pinakamadaling sagot. Gusto mong isik ang presensya ng Panginoon? Ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Kasi pag binigay mo ang puso mo sa Diyos, kapatid, lahat ng yan magagawa mo. Kapag buo at hindi half-hearted, lahat ng yan kaya mong sundin. Alam niyo po, sin will drive away the presence of God. At ayaw po natin yan. Amen po ba? Hindi ka pwedeng doble kara, kapatid. Hindi pwedeng hinahanap mo ang presensya ng Panginoon pag linggo. At kapag Monday, ayan na ulit. Nandiyan na yung inner demon. Naku, hindi pwede, kapatid. Wala nang inner demon. Amen po ba? Hindi yun eh. Si Lord na ang nananahan sa buhay mo. Ito po ang maganda dyan. In Jeremiah 29:13, 14b, you will seek me and madali lang po ang sagot, hindi lang ginagawa ng tao. You will seek me and find me. Pag hinanap mo ko, hindi na ako magtatago sa'yo. Hindi tayo maglalaro ng tagu-taguan, anak. May kita mo ko. When you seek me with all your
Lord, nandito po ako. Panginoon, samahan mo po ako. Lord, hindi ako kasing galing ng iba, pero naniniwala ako, pagkasama kita, gagaling ako. Pagkasama kita. I will be found by you. Sino nagsabi? Declares the Lord. Napakaganda. Si Lord ang nagsabi, hanapin mo lang siya at makikita mo ang Diyos. At ito pa ang huli. And I will end with this. Gusto po natin ng maganda sa buhay natin. Tama po ba? Gusto mo ng good things in life. Amen po ba? A successful life. Gusto mo yon? Sabi dito sa Psalms 34:10, the lions may grow weak and hungry. Ang lion po ay ano po ang lion? King of the jungle. At pag king of the jungle, ito po ay dominante, ito po ay malakas. Tama po ba? Malakas, king of the jungle yan eh. Meron ngang tinatawag sa Bible na the Lion of Judah. Kasi malakas yung lion eh. Pero ano sabi? The lions may grow weak and yung lion, kahit sabi mong ano yan, king of the jungle, pwede maging weak yan, pwede maging hungry yan. Pero ito yung pinakamagandang pang-ending natin. But those who seek the Lord lack no good thing. Hindi ka mauubusan, hindi ka kukulangin ng magagandang bagay sa buhay mo. Dahil ang hinahanap mo ay sino? Ang Diyos. Kaya paano po natin siya hanapin? Seek Him and seek God's. Tumayo po tayong lahat. At sambahin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. And right now, can we just lift those hands as we seek God with all of our hearts? Oh, Lord. Oh, we seek you, Lord. And this is our prayer we sing. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Always say, the more I seek you, More I found you, God. the more I find you. Oh, the more I find you, the more I love you. Always say, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. And this love is so deep, it's more than I can stand, and I melt in your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in my, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. Oh, this love is so deep, it's more than I can stand, and I melt in your peace. It's over. Come on, we sing it out. I wanna sit at your feet, lay back against you and breathe, and feel your heartbeat. Oh, this love is so deep, it's more than I can stand, and I melt in your peace. It's overwhelming. It's overwhelming, God. Come on, we sing it out. It's overwhelming. It's overwhelming,
And how I love you, Lord. I'm in love with you. Let's continue to seek the presence of the Lord today. Sige po, sambahin niyo lang po ang Panginoon sa oras na ito. Kapatid, hinahanap mo ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Kung hinahanap mo ang presensya ng Panginoon, hingin mo sa Kanya. Hingin mo sa Panginoon. Kailangan mo mag-exert ng effort. Gusto natin bago tayo umuwi, gusto natin ma-feel yung presence ni Lord sa oras na ito. Talk to God. Kausapin mo si Lord. Sabihin mo kung ano yung dinadala mo. Kung may dinadala kang kasalanan, ibigay mo sa Diyos, kapatid. Hindi nakakahiya yan. Tatanggapin ng Panginoon yan. Pero kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala. Sambahin mo lang ang Panginoon. You've been faithful. And you are faithful. You're so grateful. And you've been faithful. And we're so grateful, God. Oh, you are faithful. You've been faithful. And we're so grateful, God. You've been faithful. Let's just worship the Lord today. He's here with us. So grateful. Ibigay po natin yung puso natin sa Panginoon sa oras na ito. And you've been faithful. You've been faithful, God. And we're so grateful, Jesus. We're so grateful, God. You've been faithful. Everlasting. Grateful God! So grateful God! You've been faithful! You've been faithful. You are God. And we're so grateful, God. You've been faithful. We're so grateful, God. And you've been faithful. You've been faithful, God, forever. Thank you, God! Thank you, Jesus! You've been faithful. Faithful. We're so grateful, God. You've been faithful. And we're so grateful, God. And you've been faithful. We're so grateful. You've been faithful, God.
It's overwhelming. I wanna sit at your feet from the cup in your hand. Lay back against you and breathe and feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming to me. Lord, we want more of your presence today and less of us, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi alam namin yung presensya mo nandito sa oras na ito. Sinasamahan kami, Panginoon. Na Lord, natutuwa ka, Panginoon, na sinisik ka namin, Panginoon. Na inaalign mo ang puso namin sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami. Lord, bigyan niyo po kami ng puso na masunurin, Panginoon. Nasusunod sa iyo, na gagawin lahat ng gusto mo, Panginoon. Bigyan niyo po kami noon, Lord. And Lord, today, naniniwala kami, Panginoon, na binago niyo na po kami. Binago niyo na po kami at alam namin na sasamahan niyo po kami. Lord, patawarin niyo po kami kung may nakita kayong kasalanan sa puso namin na dinadala namin ngayon sa oras na ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na patatawarin niyo po kami. Sa inyo na po itong kasalanan na ito, Lord. Hindi na, ayaw na namin ito, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, yung malulugod ka, Panginoon. Yun ang gusto namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, gusto namin sundin ang iyong salita. Yun ang gusto namin. Hindi kami hihingi, Lord. Gusto lang namin masunod kung ano ang gusto mo para sa amin. Gagawin lang namin, Panginoon. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, malugod ka sa pagsamba namin, Panginoon. Malugod ka, Panginoon. Lord, punuin mo po kami ng pagmamahal. Proteksyonan niyo po kami. At Lord, samahan niyo po kami lagi. Yun lang ang kailangan namin. Sambahin ka, O Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, sambahin po natin ating Panginoon. God bless you po. Happy Sunday!